Magandang gabi mga ka-amazing! Welcome back dito sa ating YouTube channel. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories, kung saan ang mga karaniwang gabi ay nagiging di pangkaraniwang karanasan ng kilabot at kababalaghan. Ngayong gabi, samahan ninyo ako sa isang kwento ng misteryo, sigawan, at isang pintuang matagal nang gustong kalimutan. Ito ang pintuan sa likod ng ospital. Kuwentong multo mula sa Pampanga. Kung mahina ang loob mo, huminga ka muna ng malalim. Dahil sisimulan na natin ang kwento. Sa bayan ng Guagua, Pampanga, may isang lumang ospital na kilala noon bilang San Aurelio District Hospital. Maraming taon na rin ang lumipas mula nang ito'y itinayo noong dekada 60. Bagamat modernisado na ang ilang bahagi ng ospital, may mga lumang pasilyo pa ring hindi ginagalaw at isang silid sa pinakadulo ng likod na bahagi. Ang room 313, ang lubos na kinatatakutan. Ayon sa mga matatagal ng nurse tulad ni Aling Mirna, hindi pa raw siya nakakita ng sino man na matagumpay na nakapasok sa silid na iyon nang walang nangyaring kakaiba. Maraming beses na itong sinubukang ayusin, pero laging binabalikan ng mga trabahador ang ospital na nanginginig. Hindi na bumabalik kinabukasan. May bumubulong sa loob, Mirna, sabi ng isang karpinterong minsang naatasang kumpunihin ang sirang bintana ng room 313. Babaeng umiiyak, tapos bigla siyang sumisigaw ng, "Ilabas mo ako dito!" Mula noon, tinakpan na lang ng silya ang pintuan. Pero kahit tinakpan, gabi-gabi pa ring may naririnig na tila mga kuko na kumakaluskos sa kahoy. May mga gamit na misteryosong nawawala. At kung minsan, may mga pasyenteng lumilipat ng kwarto kahit pamalayo sila sa room 313, basta't marinig lang ang boses na mula roon. Dumating ang tao na nagkaroon ng bagong batch ng mga trainee nurse mula sa iba't ibang nursing schools sa Pampanga. Isa sa kanila si Elaine Soriano, masipag at porsigidong matapos ang rotation niya sa San Aurelio. Kasama niya sina Lloyd, Cara at Benji, mga kaibigan niya mula pa noong kolehiyo. "Guys, narinig niyo ba yung tungkol sa room na hindi dapat buksan?" Tanong ni Cara habang nagpapahinga sa break room. "Yung room 313, napangiti si Lloyd. "Baka kwento-kwento lang yan. Alam mo naman ang mga luma't madidilim na ospital, perfect setting para sa multo." Ngunit seryoso ang mukha ni Elaine. "Kagabi, duty ko sa night shift. May pasyente akong inilipat sa katabing room ng 313. Narinig ko talaga parang may umiiyak sa loob." Nagkatinginan silang apat. May kaba, may intriga. Hanggang sa si Benji, nakilala sa pagiging matapang at curious, ang unang nagsabi, "Bakit di natin silipin?" Nagkibit balikat si Cara. "Tira ulo mo ba? Delikado yon, baka mapagalitan pa tayo." Pero huli na ang lahat. Nang sumapit ang hating gabi ng kanilang last shift sa likod na wing ng ospital, napagdesisyonan ni Elaine na siya na ang pupunta para matapos na ang kaba at usap-usapan. Para patunayan na hindi siya takot, may dala siyang flashlight. Suot pa rin ang puting uniforme at tahimik siyang bumaba ng hagdan patungong likuran. Hindi na niya sinabihan sina Lloyd, Cara o Benji. Tahimik lang siyang lumakad at huminto sa harap ng matagal ng tinatakpan na room 313. Mabigat ang kanyang paghinga. Tumingin sa paligid. Walang tao. Pinakiramdaman niya ang paligid. Tok, tok, tok. 3 katok ang kanyang narinig mula sa loob. Halos matumba si Elaine sa gulat. Ngunit sa halip na tumakbo, lumapit siya. Kinuha ang susi mula sa old record room. Matagal na pala itong nakatago sa ilalim ng mesa roon. Ayon sa isang retired janitor. Ikinawit niya ang susi. Click. At dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Amoy luma. Amoy dugo, amoy patay. Walang ilaw sa loob.
Ang tanging liwanag ay galing sa kanyang flashlight. Unti-unting lumitaw sa liwanag ang mga luma at sirang kama. May bakas pa ng pulang mantsa sa sahig. May lumang wheelchair sa sulok. May lumang apat na stand na tila gumagalaw ng kusa. May tao ba dyan? Tanong ni Elaine. Nanginginig na ang boses. At mula sa dilim, may sumagot. Tulungan mo ako. Tila galing sa ilalim ng kama ang boses. Nilapitan niya ito. Inilawan ang ilalim. May nakatagong nilalang. Nakaputi rin. Mukha ring nurse. Ngunit ang balat ay kulay abo at ang mata, mapurol, wala ng buhay. Bigla itong gumapang palabas. Duguan ang palad. Duguan ang mukha. Patay na ako. Patay na tayo. Tumigaw si Elaine. Tumakbo siya palabas. Nanginginig. Umiiyak. Mabigat ang bawat hakbang. At nang makita siya ni Nakara at Lloyd sa hallway, nangangatog sa takot at may bahid ng dugo ang uniforme. Paulit-ulit lang niyang sinasabi, patay na siya, patay na ako, patay na siya, patay na ako. Dinala si Elaine sa emergency room. Hawak pa rin ang tiyan niya habang nanginginig at walang tigil sa pag-iyak. Pinahiga siya ni Dr. Ramos, isa sa mga senior resident ng ospital, habang tinutulungan siyang kumalma ni Nakara at Lloyd. Diyos ko, anong nangyari sa iyo, Elaine? Tanong ni Kara habang pinupunasan ang dugo sa kanyang uniforme. Saan galing tong dugo? Hindi ko alam, sagot ni Elaine. Halos pabulong. Wala naman akong sugat. Hindi akin to. Napatingin si Dr. Ramos kay Lloyd. Saan mo siya nakita? Sa may hallway ng lumang wing, malapit sa room 313, sagot ni Lloyd. Nagtataka nga kami kung anong ginagawa niya roon. Napahinto sa pagsusuri si Dr. Ramos. Room 313? Akala ko ba nakalock na yon? Binuksan niya, bulong ni Elaine. May babae, umiiyak, humihingi ng tulong. Elaine, sabat ni Dr. Ramos. Matagal nang walang pasyente ron. Matagal nang hindi ginagamit ang kwartong yan. Walang tao ron. Hindi, sagot ni Elaine. Nanginginig pa rin. May naroroon pa rin. Kinabukasan, pinatawag ng administrator ng ospital si Elaine. Nasa opisina rin ang head nurse na si Ma'am Letty at si Dr. Ramos. Alam mo bang delikado ang ginawa mo? Panimula ng administrator. Hindi dapat pinapasok ang room 313. Maraming taon na kaming may dokumento ng mga insidente roon. Gusto ko lang malaman ang totoo, sagot ni Elaine. Hindi ko alam kung anong nakita ko pero hindi yun normal. Tumayo si Ma'am Letty. Anak, kung may narinig ka o nakita, hindi ka nag-iisa. Matagal nang may kababalaghan sa silid na iyan. Pero ang mga gumigising sa multo, sila ang kadalasang hindi na makatulog habang buhay. Anong ibig niyong sabihin? Tumayo si Dr. Ramos at lumapit. Noong 1995, may nangyaring malagim sa kwartong iyan. Isang pasyente na tinatawag nilang Clarice. Isang buntis na may schizophrenia. Pinatay ang sarili pati ang kanyang sanggol habang walang bantay. Walang nurse na pumasok noong oras na yon. Dahil, ayon sa mga logbook, di umano ay walang naka-assign sa kanya. Pero sa CCTV, may babaeng naka-uniforme ng nurse na naglalakad papasok sa room 313 bago ang insidente. Hanggang ngayon, hindi makilala kung sino siya. Nanlaki ang mata ni Elaine. Babaeng nurse, siya rin ang nakita ko kagabi. Hindi lang ikaw ang nakakita sa kanya, dagdag ni Ma'am Letty. Marami ng trainee at staff na nagsabing may babaeng umiiyak, may mga gamit na nawawala. At minsan, may nararamdaman silang tila may tumutulak o humahawak sa kanila mula sa likuran. Tahimik ang lahat hanggang sa may kumatok sa pinto, si Benji. Sir, sabi niya kay Doktor Ramos, pwede ko ba kayong makausap? May nakita po ako kagabi. Agad na pinapasok si Benji. Maputla siya at halatang hindi nakatulog. Anong nakita mo? Tanong ni Ma'am Letty.
Matapos pong dalhin si Elaine sa ER, nagpunta ako sa likod para kunin yung mga folders na naiwan namin sa supply room. Nadaanan ko ang room 313. Sarado na yung pinto, pero habang dumadaan ako, may humawak sa braso ko. Humawak? Opo, malamig, parang bangkay. Akala ko kasamahan ko pero paglingon ko walang tao. Pagsilip ko sa salamin ng pinto, may mukha doon. Mukha ng isang babaeng nakangiti. Wala siyang mata. Tumayo si Elaine. Siya rin ang nakita ko. Napatingin si Ma'am Letty sa kanilang lahat. Kailangan na natin itong harapin. Hindi na lang ito basta kwento ng matatanda. Tumatagos na ang presensya niya. Nagpatawag ng pulong si Ma'am Letty, kasama ang ilang matatandang staff ng ospital. Sina Mang Enrico, ang janitor mula pa noong 80s, at si Nurse Belinda, na minsan nang na-assign sa psychiatric wing noong active pa ito. May mga bagay na hindi kayang tapusin ng dasal lang, bulong ni Mang Enrico. Hindi niyo ba alam, noong panahon ng giyera ang lupang kinatitirikan ng ospital ay dating mass grave ng mga inosenteng pinatay ng mga sundalong Hapones. Doon mismo sa likod na bahagi ng ospital itinambak ang mga bangkay, dagdag ni Nurse Belinda. At doon rin itinayo ang room 313. Sinasabing may bahagi sa ilalim niyan na hindi pa rin napapasok, isang basement na sinadyang selyuhan. Basement? Tanong ni Benji. Oo, sagot ni Mang Enrico. May takip sa sahig ng room 313. Matagal na naming gustong bakbakin, pero tuwing sisimulan, laging may aksidente. Minsan may nadudulas, minsan may nawawalang gamit. Hanggang sa pinatigil na lang. Hindi mapakali si Elaine. Gusto kong makita. Gusto kong malaman kung anong tinatago ng kwartong yon. Hindi mo na ba natutunan ang leksyon, Hija? Tanong ni Ma'am Letty. Hindi ito para lang sa akin. Kung may multong nananakit ng mga trainee at pasyente, kailangan natin siyang maipahinga. Kailangan natin siyang maintindihan. Tahimik si Dr. Ramos bago sumagot. Kung gagawin natin ito, walang atrasan. Nagkasundo silang pumasok muli sa room 323. Sa gabi ring yon. Si Elaine, Benji, Lloyd, Cara, si Dr. Ramos, at sina Ma'am Letty at Mang Enrico. Lahat ay may dalang flashlight, rosaryo, at lakas ng loob. Pagbukas nila ng pinto, muling bumungad ang amoy ng dugo at amag. Parang hindi pa rin nagbago ang silid. Ngunit ngayon, may mapansin silang bago. Sa gitna ng sahig, may bahagi ng tiles na tila mas bago sa paligid. Hindi ito pantay. May lamat sa gilid. May mga marka ng kuko. Dito! Sabi ni Mang Enrico. Dito ang tinakpan na basement. Lumuhod si Dr. Ramos at sinubukang alisin ang mga lamat ng semento. Tumutulong na rin ang iba. Hanggang sa unti-unting bumuka ang bahagi ng sahig. Mula sa ilalim, may lumang kahoy na hagdan pababa. Dilim. Walang hangin. At mula roon, isang malamig na ihip ng hangin ang tumama sa kanilang lahat. At sa kadiliman ng ilalim ng room 313, may bumulong. Bumalik kayo! Huwag niyong buksan! Baka magising sila! Tumigil sa pagbabakbak si Dr. Ramos. Napatingin siya sa iba. Lahat ay tila nawala ng hininga. Ramdam ni Elaine ang panlalamig ng kanyang batok, para bang may humihinga sa kanyang likuran. Huwag na natin ituloy, bulong ni Cara. May babala na. Narinig natin lahat. Hindi, sagot ni Elaine habang nakatingin sa lagusan. Hindi na ito tungkol sa ating takot. Kung may natrap doon sa ilalim, kung may nilalang na hindi matahimik, baka ito na ang pagkakataon. Baka ito rin ang huli nating gabi, sabat ni Benji. Pilit na tinatawanan ang kaba, pero halata ang panginginig ng kanyang boses. Isa-isang binuksan ang mga flashlight at si Mang Enrico ang unang humakbang pababa sa lumang hagdan. Sumunod si Elaine, si Dr. Ramos at ang iba pa. Habang bumababa sila, lalong lumalalim ang katahimikan.
Tanging tunog ng sapatos sa kahoy ang maririnig at ang mga patak ng tubig mula sa kisame. Pagdating nila sa ilalim, bumungad ang isang madilim na silid na tila matagal nang nilimot. May mga luma at kalawanging gamit, lumang stretcher, sirang wheelchair, at mga kahon na may punit-punit na medical records. Diyos ko, usal ni Ma'am Letty habang pinupunasan ang isang folder na natagpuan sa sahig. Ito ang mga record ng psychiatric patients noong 1973. Akala ko sinunog na ang mga ito. May isa pang kahon na nakabukas. Sa loob nito, may mga laruan ng bata, isang manikang walang ulo, lumang laruang kahoy, at isang maliit na kumot na may natuyong dugo. May bata sa ilalim nito noon, bulong ni Kara. Pinatigil ang wing na ito matapos ang insidente kay Clarice, di ba? Napahinto si Elaine sa tapat ng isang pader. May pinturang pula, hindi dugo. May nakasulat, "Iligtas niyo siya." Biglang napundi ang isang flashlight. Sunod-sunod na panginginig ng liwanag ang sumunod. Tapos ay nagbago ang hangin. May malamig na presensyang dumaan sa kanilang gitna. Biglang may umiyak. Bata, lalaki, sa dulong bahagi ng silid. Tumakbo si Elaine patungo roon, sinundan ni Benji. Sa likod ng isang lumang cabinet, may maliit na siwang. Pagsilip nila, may isa pang kwarto. "May bata roon," sigaw ni Elaine. "Ano?" tanong ni Doktor. Ramos nilapitan ng siwang. Nang mailawan ng flashlight ang loob, napasigaw si Kara. "Elaine, wag! Di yan bata. Ang nilalang ay nakaupo sa isang sulok. Mukha ng bata, pero putol ang isang kamay. Duguan. Nakangiti. Nanlalabo ang mata. Dahan-dahan itong lumapit sa kanila habang gumagapang sa semento. Dinig ang tunog ng kaladkad nitong katawan. May ugong sa paligid, parang may mababang tinig na nagdadasal. Tayong lahat ay patay na rito." Bulong ng tinig. Tumakbo sina Benji at Elaine palayo sa siwang. Biglang nagsara mag-isa ang cabinet. Tila may malakas na puwersang nagtulak. Napasigaw si Kara. "Hindi yun bata. Isa siyang tagabantay." "Tagabantay?" tanong ni Doktor Ramos. "Oo," sagot ni Mang Enrico. "Hindi lahat ng multo ay ligaw. May mga nilalang na inilalagay sa mga lugar tulad nito para wag makalabas ang mas malala. Ang batang iyon, maaaring siya ang nagsisilbing kandado sa impyernong ito." Nagsimulang umuga ang paligid. Gumuho ang isang bahagi ng pader. Mula sa likod nito, may kumakalas na mga kamay. Itim, mahahaba ang kuko. Parang wala ng laman kundi balat at buto. Isa-isang lumalabas. "Umakyat na tayo," sigaw ni Lloyd. Mabilis nilang tinakbo ang hagdan, pero biglang sumara ang lagusan. Sarado ang trapdoor. "Buksan mo! Buksan mo!" sigaw ni Elaine habang dinadagukan ito. Pero sa itaas ng pintuan, may muling lumitaw na sulat. Gamit ang dugo. "Masyado na kayong huli!" Biglang may humawak sa binti ni Benji. Isa sa mga nilalang. Tinangkang hilahin siya pababa. Hinila siya ni Doktor Ramos habang pinupukpok ni Kara ng flashlight ang kamay ng nilalang. "Nanghingi sila ng tulong noon," bulong ni Elaine. "Wala tayong tumulong. Kaya ngayon tayo ang pinapanagot. Hindi na tayo lalabas dito ng buhay, hindi ba?" tanong ni Kara. Nangingilid ang luha. "Wala na tayong pag-asa." "Meron," sagot ni Ma'am Letty. Biglang lumuhod sa gitna ng silid. "May alam akong orasyon. Panalangin para sa kaluluwang naipit sa pagitan ng buhay at kamatayan. Pero kailangan na yung protektahan ako habang sinasambit ko ito." Tumango si Doktor Ramos. "Bilis, gawin mo na." Mabilis na nagsindi si Mang Enrico ng isang lumang kandila mula sa kanyang bag. Kinuha ni Ma'am Letty ang rosaryo mula sa kanyang leeg at sinimulan ang dasal. "Sancte Michael Arcangele, defende nos in proelio." Umuungol ang mga nilalang, nagsisigawan, tila nasasaktan. Ang batang tagabantay nakadapa sa pinto ng siwang, nakatitig kay Elaine. "Patayin mo sila," bulong ng bata.
O kayo ang papatayin nila? Lumapit si Elaine. Sino ka ba? Ako si Liam, anak ni Clarice. Buhay ka? Matagal na akong patay, pero ako ang dahilan kung bakit nakakulong sila. Kung aalis ako, lalabas sila. Kaya pinili kong manatili, pero hindi ko na kaya. Lumapit si Elaine at niyakap ang bata. Patawad, para sa lahat. Sa huling bahagi ng orasyon, lumakas ang ihip ng hangin. Umangat ang alikabok. Isa-isang naglaho ang mga nilalang. Umangat ang trapdoor. Nagbukas. Umakyat na tayo! Bilis! Sigaw ni Dr. Ramos. Huling umakyat si Elaine. Pero bago siya makalabas, narinig niyang muli ang boses ng bata. Salamat! Pagsara ng trapdoor, bumalik ang lahat sa katahimikan. Wala na ang amoy ng dugo. Wala na ang lamig. Ang room 313, para bang naging ordinaryong kwarto muli. Pero sa sahig, sa mismong gitna, naiwan ang isang lumang manika at isang patak ng dugo. Makalipas ang 3 araw, pansamantalang isinara ang buong likurang wing ng San Aurelio District Hospital. Pinutol ng administrasyon ang access sa room 313 at isang bakal na pinto ang ikinabit upang tuluyang selyuhan ang lagusan pababa sa lumang basement. Ngunit kahit ang mga panlabas na hakbang na ito ay tila hindi sapat. Si Elaine, habang nagpapahinga sa quarters, ay nananaginip ng paulit-ulit. Laging bumabalik ang imahe ng batang si Liam. Sa panaginip niya, nakaupo ito sa luma at dugo ang kama, nakatingin sa kanya. Bumalik ka, sabi ng bata. May naiwan pa. Hindi pa sila lahat umalis. Napabalikwas si Elaine. Basang-basa siya ng pawis. Nang silipin ang orasan, 3:00 ng madaling araw. Dead hour. Pagsilip niya sa bintana ng kanyang kwarto, nakita niyang bukas ang ilaw sa kabilang gusali, sa likod ng ospital. Ilaw mula sa room 313. Napakagat-labi si Elaine. Hindi pwedeng baliwalain. Bumalik siya roon. Sa hallway, nadatnan niya si Mang Enrico. Nakaupo sa tabi ng lumang file cabinet. Tila hinihintay siya. Alam kong babalik ka, wika ni Mang Enrico. Hindi matatapos sa isang dasal ang sumpa. Isa pa lang ang nailigtas natin. Pero hindi pa sila lahat tahimik. Bakit hindi na lang natin sunugin ang buong kwarto? Bakit hindi natin wasakin ang buong basement? Tanong ni Elaine. Dahil ang sakit ay hindi lang sa lugar, kundi sa alaala. Ang ospital na ito ay punong-puno ng kasalanan. May mga pasyenteng pinabayaan. May mga eksperimento noong dekada 70 na hindi kailanman isinulat sa record. Nagising si Benji kinabukasan na may matinding pananakit sa likod. Sa bandang baywang, may 3 mahahabang gasgas. Parang hinila siya habang natutulog. Pagharap niya sa salamin, may nakasulat sa hamog. Nasaan si Liam? Kinutuban si Elaine. Tiningnan niya ang manikang naiwan sa room 313. Inilagay niya ito sa isang kahon at dinala sa chapel ng ospital. Pero palagi itong bumabalik. Sa mismong kama kung saan nakita nila si Liam. Si Kara naman ay biglang naging tulala. Hindi kumakain. Paulit-ulit lang na sinasabi. May dumadaan sa salamin tuwing gabi. Tinitingnan ako. Mukha siyang si Clarice pero wala siyang bibig. Puro itim ang mata. Gusto niya akong isama. Isang gabi habang binabantayan siya ni Lloyd at Dr. Ramos, bigla siyang tumayo, kinuha ang gunting ng nurse at tinangkang saksakin ang sarili. Hindi ko siya makaya. Hindi ko siya makaya. Sigaw ni Kara habang hawak ni Dr. Ramos ang kanyang mga kamay. Lagi niya akong dinadalaw. Sinasabi niya, ako ang susunod. Ako raw ang magiging ina ng bagong bata. Matapos ang pangyayaring iyon, idineklarang psychiatric emergency si Kara at inilipat sa San Lazaro para sa mas malalim na pagsusuri. Pero kahit malayo na siya, patuloy ang mga insidente. Nagpadala siya ng sulat kay Elaine. Elaine, may naririnig pa rin ako. Hindi sila nakatali sa ospital lang. Saan man tayo pumunta, dala na natin sila. Baka hindi nila kailangan ng lugar
Baka katawan natin ang gusto nila. Lumamig ang katawan ni Elaine matapos basahin ito. Samantala, si Lloyd na noon ay tahimik lamang ay unti-unting nakakaranas ng panlalabo ng paningin. Dumarami ang anino sa paligid niya kahit liwanag ang bukas. Sa mga sulok ng ospital, palagi niyang naririnig ang boses ng isang sanggol na umiiyak. Ngunit kapag nilapitan niya, walang bata roon. Isang araw sa loob ng kwarto ng isang comatose patient, nakita niya ang manika. Umiikot ito sa sarili. Wala ni isa man sa staff ang umamin na nagdala nito roon. Mukhang nagsisimula ulit, bulong ni Lloyd kay Elaine. Hindi pa tapos, baka nga nagsisimula pa lang. Nagtungo sila sa lumang archives ng ospital. Doon nila nadiskubre ang isang red folder. Walang pangalan, walang department. Puro larawan ng mga pasyenteng may psychiatric disorders na may iisang sulat kamay sa bawat papel. Subukan sa room 313. Tingnan kung gaano sila tatagal. Diyos ko, bulong ni Elaine. Ginawa nilang test subject ang mga ito. Ginamit nila si Clarice, sabi ni Lloyd, nanginginig. Kaya siya nagwala. Kaya niya pinatay ang anak niya. Kasi pinasok nila siya ng multo. Napalingon sila ng sabay. Sa sulok ng archive room, may batang nakatayo. Si Liam. Nakasuot na ngayon ng hospital gown. Duguan ng paa. May hawak na punit na papel. Nilapitan siya ni Elaine. Anong gusto mong sabihin? May isa pa, sagot ni Liam. Mas matanda sa akin. Mas malupit. Siya ang bumubulong sa mga doktor. Siya ang nag-utos na ilagay ako ron. Hindi ko siya mapigilan. Hindi niyo siya kayang labanan. Paano namin siya mahahanap? Tumingin si Liam sa kisame. Tumuro siya. Nasa itaas. Biglang pumutok ang ilaw. Lahat ng dokumento ay nagliparan. Isa-isa silang tinamaan ng kung anong malamig at mabigat na puwersa. Elaine, tara na! Sigaw ni Lloyd habang hawak ang kamay ni Elaine. Paglabas nila, tuluyan nang nasunog ang red folder. Ngunit bago sila lumabas ng archive room, may isa pang mensahe sa pader na isinulat gamit ang nasusunog na tinta. Magsisimula na ang pagbabalik at isa sa inyo ay hindi na tao. Makalipas ang 2 araw mula nang masunog ang red folder, tuluyan nang sinuspinde ng Department of Health ang operasyon ng San Aurelio District Hospital. Dinala sa ibang ospital ang mga pasyente at pansamantalang ipinahinto ang mga operasyon ng emergency room, operating room at ICU. Ngunit kahit walang katao-tao, sa CCTV footage na ipinadala ng security firm, may mga nakikitang siluetang dumaraan sa hallway ng psychiatric wing. Sa isang gabing mahimbing ang tulog ng buong barangay, biglang nagising si Elaine sa kakaibang tunog mula sa labas ng kanyang bintana. Tunog ng ambulansyang walang sirena. Gumuguhit lang sa hangin. Pagsilip niya sa labas, may isang puting van na nakaparada sa harap ng bahay niya. Walang plaka, walang driver, pero umiilaw ang headlight. Sa loob nito, may aninong nakatingin sa kanya. Bata. Nakangiti. Tumayo si Elaine, dumampot ng jacket at lumabas ng bahay. Ngunit paglapit niya sa sasakyan, wala na ito. Ngunit sa sahig ng kalsada, may naiwan na lumang ID badge. Galing sa San Aurelio District Hospital. Nakapangalan kay Dr. Severino Icasiano, isang psychiatrist. Kinabukasan pinatawag niya sina Lloyd, Benji at Mang Enrico para pag-usapan ang nakita. Si Dr. Icasiano, pangalan niya ang lumabas sa mga lumang file noon. Ani Mang Enrico habang nagkakape sa harap ng altar. Sinasabing siya ang leader ng eksperimento sa mga pasyente sa room 313. Matagal na siyang patay. Patay o nagpapanggap lang? Sagot ni Benji. Paano kung isa siya sa mga hindi nakatakas sa sarili niyang nilikha? May sinasabi si Liam, tingit ni Elaine. May mas matanda pa sa kanya. Siya ang nagtutulak sa lahat. Baka si Doktor. Icasiano yon. Kinabukasan,
Nakatanggap ng tawag si Lloyd mula sa anak ng dating administrator ng San Aurelio. Ayon dito, bago pa man isara ang ospital, may isang sikreto sa rooftop level. Isang access room na hindi nakalista sa blueprint. Sinasabing ito raw ang private clinic ni Dr. Icasiano. Dali-daling nagtungo ang grupo sa ospital at gamit ang matandang susi ni Mang Enrico, pinilit nilang buksan ang access panel sa likod ng rooftop. Mabigat ito, parang may lumang pulbos ng alikabok at semento ang bumalot sa paligid. Pagbukas nila ng pinto, bumungad ang isang kwarto na punong-puno ng alikabok, papel, bote ng gamot, lumang makinilya at mga x-ray films. Sa gitna ng silid, may isang operating table. At sa tabi nito, isang lumang tape recorder. Pinindot ni Elaine ang play. Marso 17, 1978. Ang pasyente ay may delusyon ng pagbubuntis, ngunit negatibo ang lahat ng laboratory test. Pinagpatuloy ko ang eksperimento. Series of chemical injections and hypnotic suggestion. Resulta? Lumalalim ang koneksyon niya sa mga espiritu na sinasabi niyang nasa paligid ng room 313. Lalo siyang tumatanggap ng tinig. Biglang sumingit ang static sa tape. Tapos ay may narinig silang ungol. Hindi ng babae, hindi ng bata. Isang malalim na boses. Para bang may nilalang na nagising. Dumating na sila, nakikita ko na ang mga mukha nila. Isusulat ko sa dugo ang mga pangalan nila para maalala nila ang ginawa nilang pagkakamali. Pagtingin nila sa likod ng operating table, may isang malaking itim na canvas. Nakasulat sa pulang tinta ang mga pangalan ng mga trainee. Elaine Soriano, Benji Tolentino, Lloyd Santiago, Cara Reyes. Pati si Cara, usal ni Lloyd. Kahit nasa San Lazaro siya, hindi siya ligtas. Hindi ito banta, sabi ni Elaine. Ito ay panawagan. Gusto nilang tapusin natin ang sinimulan. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting bumababa ang temperatura sa silid. May dumaan na malamig na hangin. At sa kaliwang bahagi ng pader, may lumabas na aninong halos 5 talampakan ang taas, itim ang katawan, walang mukha, at nakasuot ng lumang lab gown. Dr. Icasiano, bulong ni Mang Enrico. Buhay ka pa? Hindi sumagot ang nilalang. Sa halip, inangat nito ang isang kamay at itinuro si Elaine. Ikaw ang susunod. Ikaw ang papalit. Hindi, sagot ni Elaine, nanginginig. Hindi ako magiging bahagi ng sakit na nilikha mo. Lumapit ang nilalang sa kanya, ngunit bago pa ito makalapit, dinampot ni Mang Enrico ang rosaryo sa kanyang bulsa. Isinilid sa basang tela at itinapon sa nilalang. Biglang sumigaw ang anino. Umuugong ang buong silid. Tumumba ang mga gamit. Layas! Sigaw ni Mang Enrico. Hindi mo na kami kayang ikulong. Nang humupa ang ugong, wala na ang nilalang. Ngunit sa sahig, may naiwan na marka. Parang sunog na hugis ng katawan. At sa gitna nito, isang sulat. Hindi nyo kayang tapusin ito dahil kayo na ang bahagi ng eksperimento. Lumuhod si Elaine. Hindi tayo matatapos hanggat hindi natin nabubunot ang ugat ng lahat ng ito. Tapos na ang ospital, wika ni Benji. Ngayon tayo ang ospital. Ang mga multo ay nasa atin na. At isa sa atin, hindi na tao. Sabay-sabay silang napatingin kay Lloyd. Maputla, puno ng pawis. Bakit ako? Tanong ni Lloyd. Anong tingin niyo sa akin? Kagabi, sagot ni Elaine. Nakita kitang kausap ang anino sa kwarto ni Liam. Wala ka sa 7-7 footage, pero kita ka sa salamin. Lumingon si Lloyd sa kanila. Mapupungay ang mata, parang wala sa sarili. Baka nga, hindi na ako ito. Hindi umimik si Lloyd. Nakayuko siya habang dahan-dahang tumutulo ang pawis mula sa kanyang noo. Ang mga mata niya ay tila nawalan na ng sigla at ang bawat paghinga ay parang pilit. Lloyd, mahinang tawag ni Elaine. Kung may kung anong sumapi sa'yo, hindi pa huli ang lahat. Pwede pa nating labanan. Wala na akong mailalaban, Elaine.
Sagot niya sa tinig na hindi na kanya. Matagal na akong wala rito. Naiwan lang ang katawan ko. Pero ang kaluluwa ko, matagal nang kinain ng room, 3-2-3. Lumapit si Benji. Hawak ang hawthorn branch na ginamit noong huling cleansing. Kung totoo yan, patawad kaibigan. Pero kailangan ka naming paalisin. Biglang tumawa si Lloyd. Isang tawang ubod ng lamig. Tila hindi sa kanya nagmula. At habang tumatawa siya, nagdilim ang paligid ng rooftop clinic. Lahat ng ilaw ay biglang nagsabog ng pulang liwanag. Mula sa mga sulok ng kwarto, lumitaw ang mga multo ng mga dating pasyente. Nakakadena, duguan, may mga wala ng ulo, may mga may tubo sa lalamunan. Lahat sila'y umiiyak, humihiyaw, tila mga kaluluwang matagal nang naghahanap ng hustisya. Muli silang bumalik, bulong ni Mang Enrico habang hawak ang rosaryo. Ngunit hindi para manakot, kundi para gumising sa katotohanan. Tumigil sa pagtawa si Lloyd. Tumingala siya at ngumanga. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang makapal na usok, itim, malapot, at may forma ng nilalang na parang ahas na may mukha ng tao. Tumili si Elaine. Si Dr. Icasiano! Siya ang sumanib kay Lloyd! Isang kaluluwang ayaw sumuko sa kasalanan! Sigaw ni Benji. Hindi ka na namin hahayaan! Sabay-sabay nilang iniharap ang hawthorn, rosaryo, at larawan ni Clarice na nakuha mula sa lumang record room. Sabay silang nanalangin. Lumisan ka na sa mundong ito! Hindi ikaw ang may-ari ng katawan na, yan, hindi sa'yo ang kaluluwa ng kaibigan namin. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang nagmula sa gitna. Umangat ang katawan ni Lloyd sa ere. Lahat ng kaluluwang multo ay lumuhod, tumingala, at humiyaw ng sabay-sabay. Mula sa katawan ni Lloyd ay lumabas ang imahe ni Dr. Icasiano, matandang lalaking may dugo ang puting coat at may mata sa noo. Kayo ang sisira sa akin, mga bata, mga mahihina. Hindi na ito tungkol sa lakas, sigaw ni Elaine. Ito ay tungkol sa katotohanan. Tinapon ni Elaine ang larawan ni Clarice sa anino. Biglang sumiklab ito sa apoy. Ang aninong si Icasiano ay nagsisigaw, nagsumiksik sa isang sulok, at unti-unting naging abo. Pagbagsak ni Lloyd sa sahig, hinabol siya ni Benji at niyakap. Humihingal, umiiyak. Buhay ka pa! Buhay ka pa! Anong nangyari? Bulong ni Lloyd tila bagong gising. Tapos na, sabi ni Elaine. Lumuluhang nakatingin sa liwanag ng umagang sumilip mula sa basag na bintana. Tapos na, Lloyd. Sa huling pagkakataon, nilibing nila ang mga natagpuang buto sa ilalim ng room 313, kasama ang manika ni Liam, isang rosaryo ni Clarice, at ang huling sulat mula sa mga pasyente. Sa bagong sementeryo sa tabi ng ospital, naglagay sila ng lapida. Sa mga kaluluwang ginamit, pinahirapan, at pinatahimik. Ngayon, kayo ay malaya na. Paglabas nila sa ospital, napatingala si Elaine. Walang ulap. Wala na ring tunog ng umiiyak na sanggol. Ang ospital ay muling naging tahimik. Hindi na nakakatakot, kundi payapa. Pagharap nila sa gate, nakita nilang nakatayo si Liam. Humiti, tumalikod, at sa dulo ng kalsada, unti-unting nawala sa liwanag ng araw. Diyan na nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama at pakikinig sa nakakakilabot na karanasan ng Ang Pintuan sa Likod ng Ospital. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong gabi, huwag niyong kalimutang i-like, i-share, mag-comment, at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel na Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ako po ang inyong tagapagkwento at muli nating paglalakbayin ang dilim, ingay, at kababalaghan sa susunod nating kwento. Hanggang sa susunod na kakatakutan, mga ka-amazing. Mag-ingat kayo, lalo na sa pintuang hindi dapat binubuksan. Paalam.